Hello everyone! Welcome po to our Buhay Buntis channel. Usapang panganganak. Ang tanong, okay bang manganak sa isang lying-in clinic? Bakit okay? Bakit hindi? Kapag nalaman mong buntis ka, isa sa mga unang dapat mong gawin ay ang paghahanap ng OB o midwife na magpapaanak sa iyo. Kasama na rin dito ang paghahanap ng ospital o lying-in clinic kung saan ka manganganak. May ibang takot manganak sa lying-in clinic sa iba't ibang dahilan. Pero, kung ako ang tatanungin mo, maganda ang mga naging experiences ko sa panganganak sa iba't ibang lying-in clinics. Para po sa mga nagtatanong kung okay bang manganak sa lying-in clinics, ibabahagi ko po sa inyo ang ilan sa mga positibo at negatibong punto na dapat mong pag-isipan kung gusto mong manganak sa isang lying-in. Bakit magandang manganak sa isang lying-in clinic? Una, mas mura ang babayaran mo sa panganganak kumpara sa babayaran sa private hospitals. Kung midwife ang magpapaanak sa iyo, nasa 2,000 hanggang 12,000 lang ang babayaran mo. Kung OB naman, nasa 4,000 hanggang 25,000. Mayroon ding nakakakuha ng zero bill, pero ang presyo po ay nakadepende sa kung private o public ba ang lying-in, kung anong healthcare plans ang meron ka kagaya ng PhilHealth, kung anong healthcare package ang applicable sa iyo, kung anong klaseng pasilidad na mayroon ng lying-in, kung anong mga gamot at gamit ang gagamitin sa inyo ni baby, at marami pang iba. Mainam kung aalamin mo agad mula sa staff ng lying-in kung magkano ang kakailanganin mong ilaan para sa panganganak mo. Pangalawang positibong punto. Kapag sa lying-in ka manganganak, mas kaunti ang kasabay mong manganganak, kaya mas maalagaan kayo ni baby at mas maaasikaso. Kumpara sa panganganak sa private hospital at lalong-lalo na sa mga nanganganak sa mga public hospitals, mas nabibigyang pansin kadalasan ng mga midwife at iba pang staff ng lying-in ang mga nanganganak sa kanilang clinic dahil mas kakaunti ang pasyente nilang inaasikaso. Pangatlo, halos lagi mong katabi o kasama si baby at mas maluwag ang rules ng lying-in tungkol sa mga bantay o yung kasama mo kapag manganganak ka na. Kung sa private hospitals ka nanganak, kadalasan ay ihihiwalay muna nila si baby sa iyo ng ilang oras pagkapanganak mo. Mas strikto din ang patakaran nila pagdating sa nagbabantay sa inyo ni baby. Sa lying-in clinics naman, kadalasang itinatabi na agad sa iyo si baby kapag siya ay nalinisan at nadamitan na. Kadalasang mas nakakapag-stay din ng matagal ang bantay sa tabi niyo ni baby kapag sa lying-in clinic ka nanganak. Pang-apat, mas homey and relaxing ang environment ng lying-in kumpara sa mga hospital. Kadalasan, ang mga lying-in clinics ay hindi mala hospital ang setup, kung hindi ay malabahay. Kaya, mas magiging kampante ka. Pang-lima, mas mabilis kang makakauwi. Kadalasan, within 24 to 48 hours ay makakauwi ka na pagkatapos mong manganak sa isang lying-in. May ilang mga lying-in clinics din na pinapayagan ng makauwi ang iba kahit wala pang isang araw pagtapos nilang manganak. Basta, walang kahit anong komplikasyon sa panganganak mo at parehas kayong okay ni baby ayon sa OB o midwife at pediatrician. Mga dapat mong pag-isipan kung gusto mong manganak sa isang lying-in clinic. Una, vaginal births o normal delivery lang ang tinatanggap nila. Pangalawa, ayon sa direktiba ng DOH at nakasaad sa kanilang Safe Motherhood Program, low-risk pregnancies lang po ang maaaring i-handle ng lying-in clinics. Ibig sabihin, hindi po kayo maaaring manganak sa isang lying-in kung high-risk pregnancy kayo. Kasama na rin dito kung unang pagbubuntis nyo o kung panglima nyo na o higit pa.
Pansamantala pong itinigil ang implementation nito noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, pero ipinapatupad na po ito ulit ngayon. Maaaring kulang ang kanilang gamit, facilities at gamot kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan sa iyong panganganak. Kaya, kakailanganin kang itakbo sa ospital. O ano, pwede ka bang manganak sa lying-in? Okay ba ito para sa'yo? Sana nakatulong po ang mga puntong nabanggit ko sa pagdedesisyon nyo. Kung meron po kayong mga tanong tungkol sa pagbubuntis na gusto niyong sagutin ko, i-comment